Hi guys! Welcome back to my channel. I am Awesome Mom Diana, and for today's video ay magkukwento ako tungkol sa aking unang tanong ay, ano ang pangalan, edad at taga-saan? Ako si Diana Rose at ako po ay 35 years old, 35 taong gulang at ako po ay naninirahan sa isang probinsya dito sa Panay Island, Philippines. Kung sa ano ang pangunahing niche ng channel na ito? Ang pangunahing niche nito ay tungkol sa pamumuhay ng mag-anak na may ani na andyan sa autism spectrum disorder. So gusto naming i-share ang aming experience, ang aming journey, kung paano namin pangalagaan, kung ano ang mga natutunan namin, at kung ano yung mga bagay na ginagawa pa namin para ma-improve ang pamumuhay ng aming anak na andyan sa autism spectrum. Ikatatlong tanong ay, eto, bakit mo naisipang magsimula ng YouTube channel? Yung na-diagnose ang anak ko ng autism spectrum disorder, naghanap po talaga ako ng mga sources kung saan ako makakakuha ng information regarding the situation. Kasi unang-una po, hindi naman po tayo educated, hindi naman tayo well-informed, and hindi tayo fully aware kung ano talaga yon. Kasi minsan lang naman yung topic na yon na napapag-usapan sa social media or sa mainstream natin na media. So, naghanap ako ng mababasa, naghanap ako ng mga experiences din ng ibang parents tungkol dito, nagtanong-tanong, and limitado lang po kasi yung mga sources. So gusto ko pong makatulong sa mga parents din na kasalukuyang nakakaranas din ng ganitong sitwasyon tulad ng sa amin. So, ano ang pinakamalaking takot mo bago mo pinindot ang record? Hilig na talaga ako manood ng vlog. Marami na rin akong nakikita ng mga videos, meron na din akong mga idol ng mga YouTuber. Nung nagsisimula ako, yung naunang takot ko talaga is yung bashing. So, once na pinindot mo yung record, nag-upload ka ng video, nag-share ka ng iyong buhay sa ibang tao, is that normal naman talaga yung mga unsolicited comments. And of course, meron ding masasabi ang mga tao, mabuti man yon o masama, alam ko naman na makakabuti yun para sa akin or sa aking channel. Welcome back to the second part of our show. Ito na ang mabilisang tanong. Anong kasalukuyan mong guilty pleasure? Mahilig talaga akong manood ng camping videos, and nagka-camping din kaming family. So I love to do camping outdoors. Ilang unan ginagamit mo kapag natutulog ka sa gabi? So, okay. So, only one. So, I do have only one. Pero ang aming awesome na anak ay napakarami talaga. If gusto mo ng superpower, what is it? Nakakabasa ng utak ng tao. Gusto ko ng superpower na gano'n para mabasa ko ang utak ng anak ko. Kasi hindi siya expressive, verbally, no? So, hindi siya nakakapag-communicate well ng kanyang mga needs. Although, naiintindihan ko naman, but most of the time, parang meron siyang gustong sabihin, but cannot express it properly. So, yun yung gusto kong superpowers. Morning person ka ba or night owl? Am I a morning person or night owl? Honestly, hanggang 12 o'clock lang ako because I am not really a night person, no? I am a morning person. So, yung mga reviews, yung mga binabasa, nung college ako, ginagawa ko yon after dinner, and then matutulog na ako at about 9, and then babangon ulit the next day, and then doon lang ako magre-review. So, I am really a morning person. Yung natutunan ko is, huwag magtiwala sa mga maling tao. Merong mga pagkakamali akong nagawa dahil nagtiwala ako sa mga maling tao. May mga tao talagang binibetray yung trust mo, yung yung mga ano ba, yung tiwala, gine-gain nila, kinukuha nila yung tiwala mo, and then eventually they will betray you and they will leave you bleeding. Number 2 na tanong, ikalawang tanong, ang isang bagay na mabilis makasira ng mood mo? Yung conversation started with serious note, yung mga seryosong mga bagay, and then eventually may magjo-joke or yung parang hindi seryoso na pag-uusap ko. Pag seryosong usapan, pag joke or pag naglolokohan, so okay lang naman na Tatlo is, para sa'yo, ano ang itsura ng tunay na tagumpay? The freedom in the world. So, kailangan you have the freedom of your time, may freedom ka financially, may freedom ka to choose, may freedom ka kung pupunta ka ba or hindi,
pumilit or walang pressure. So, of course, sa buhay meron talagang pressure but for me, these other people like kung nagtatrabaho ka, you need to please your boss or you need to accomplish something para matawag na tagumpay. But ano sa mga pinaniniwalaan mo noong bata ka ang hindi mo na pinaniniwalaan ngayon? Unang-una, mahilig talaga ang aking parents sa mga pamahiin. So, eventually, nayayakap ko na yung mga pamahiin and our lola and also may mga ang mga tita ko is pure talaga na na sa kanilang mga pamahiin naniniwala talaga sila sa mga pamahiin. So, eventually nung nagkaedad na ako, nagkaisip na ako and I fully understand yung life, yung totoong buhay. So, may mga paniniwala sila, may mga pamahiin na hindi ko na talaga sinusunod at hindi ako naniniwala. So, yun lang yung mga Filipino, na mga folklores or mga pamahiin-pamahiin nung kung mananalo ka ng loto bukas, ano ang pinakaunang bagay na bibilhin? Una, bibili ako ng camera at cellphone. Next ay ang farm. Kung may isang pagkain ka na pwede mong kainin habang buhay, ano ito? Kung may pagkain na pasta, it was either pansit or spaghetti. Parang hindi naman kasi nakakasawa kasi may gulay, may ulam, at of course may carbs na. So kung sinabi kong kanin, of course puro carbs and then karne, hindi naman yun balance. So I would say pansit, pansit na lang para hindi ako magsawa. Or hindi, mas gusto mo bang makalipad o maging invisible? Dito is gusto kong makalipad. Kasi gusto kong pumunta sa iba-ibang lugar or iba-ibang bansa. So kung nakakalipad ako, pwede akong pumunta sa Canada, pwede akong pumunta ng South Korea, and all other places. Kung makakasama mo sa hapunan ang kahit sinong sikat na tao, buhay man o patay, sina is si Princess Diana. So, kilala niyo naman si Princess Diana, no? Royalty siya. Actually, hindi siya royalty. Um, Napangasawa niya lang ang talk more about her values, her perspective in life. Bakit ayaw niya ng royalty? Bakit rebelde siya during that time? Well, in fact, binigay na sa kanya lahat. So, I don't know the history kasi pwede naman kasing matamper ang history once more about her life, no? Kasi medyo early siya namatay. And tatanungin ko siya kung ano pa yung mga hopes niya, ano gusto ko kasi malaman yung mga ano niya, experiences niya and of course, nakaka-relate ako because I am also so I want to talk more about motherhood, parenting, and what it is to be like a royal parent or a royal mother. So, yun lang. Thank you so much for watching and follow for more. Subscribe.